Meron ka bang imaginary friend nung ikaw ay bata pa? Naalala mo ba na meron kang sinasabi sa mga magulang mo na meron kang kaibigan pero hindi nila ito nakikita? Normal daw ang pagkakaroon ng imaginary friend kung ikaw ay bata pa. Nakakatulong daw ito sa development ng isang bata. Mawawala rin daw ito kapag ikaw ay lumaki na at nagkaroon ng kamalayan. Ngunit paano kung ang imaginary friend mo noong bata ka pa ay muling mo makita at maramdaman kahit na ikaw ay malaki na? Masasabi mo pa bang isang lamang imahinasyon ang friend na yon? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa iyo. Gusto kong isama sa sulat ko na ito ang pasasalamat sa mga kwento na binabasa mo sa iyong YouTube channel dahil lahat ay merong aral kami na napupulot. Itago mo ko sa pangalan na Miles. 29 years old na ngayon at nagwo-work ako sa isang manufacturing company ng parts ng sasakyan. Isa sa hobby ko ay ang pagsusulat ng tula. High school pa lamang ako ay nakahiligan ko na yon. Kaya isinali ako ng teacher namin bilang tagapagsulat ng poems sa aming school newspaper. Bata pa lamang ako ay talagang malawak na ang imagination ko. Maaga raw ako nakapaglakad at nakapagsalita noon kahit pautal-utal. Kaya inasahan na ni mama at papa na lalaki akong matalino. Hindi naman po sa pagiging mayabang pero never akong nawala sa honor noong elementary ako. At nang graduate ako sa high school ay ako ang salutatorian. Makulit din daw ako noong bata pa ako at palaging may tanong sa mga bagay-bagay. Isa sa hindi ko makakalimutan na kwento ni mama sa akin ay ang pagkakaroon ko dati ng imaginary friend. Pinangalanan ko pangaraw yon na Maria. Ang totoo ay wala na akong natatandaan na memory noong sobrang bata pa ako at si mama ang nagkwento sa akin ng lahat ng mga nangyari. 6 years old ako nang umuwi kami sa province ni Papa para doon magbakasyon. Kasama namin ang dalawa kong kapatid na lalaki na mas matanda sa akin. Yun ang unang beses na nakapunta ako sa lugar na yon. Kaya tuwang-tuwa ang lolo at lola ko sa side ng tatay ko nang makita nila ko. Marami rin daw akong naging kalaro noon lalo na sa mga pinsang ko na halos kaedad ko lamang. Pero nagtaka raw sina mama at papa nang sabihin ko na gusto kong makipaglaro kay Maria. Walang pinsan ko ang may pangalan na Maria kaya sila nagtataka. Nagtanong din sina mama kina lolo at lola kung meron bang bata sa kapitbahay na ang pangalan ay Maria. Pero ayon sa kanila ay wala. Nang tanungin daw ako ni mama kung sino si Maria, ay sinabi ko na yung babaeng nakasuot ng white na nasa likod ng bahay. May balon sa likod ng bahay ni na lolo at naroon din ang banyo. Nakahiwalay kasi ang banyo nila sa mismong bahay. Pumunta lang daw ako roon kapag magbabawas at palagi pa akong sinasamahan ni mama kaya imposible raw na meron akong nakilala roon na ibang tao. Saka imposible rin na may ibang tao na makapasok sa bakuran ni na lolo dahil napapaligiran yon ng mataas na pader. At ang tanging pwedeng daanan lang papasok ay ang gate sa unahan. Ang sabi ni mama noong una ay iniisip nila na nananaginip lamang ako tungkol sa isang babae na may pangalan na Maria. At iniisip ko na totoong tao si Maria. Normal daw yon lalo na akong bata pa. Pero isang araw daw ay nagpumilit ako na gusto kong makalaro si Maria. Tinanong ulit ako ni mama kung nasaan si Maria at sasamahan niya ako. Ang sagot ko raw ay nasa likod ng bahay malapit sa may balon. Ang ginawa noon ni mama ay sinamahan niya ako papunta sa likod ng bahay at tuwang-tuwa raw ako nang itinuro yung balon at sinabi ko na nakaupo si Maria
sa gilid ng balon at tinatawag ako. Natakot daw noon si mama kaya agad akong nilayo sa balon at sinabihan niya ako na huwag na akong pupunta doon. Ang nasa isip kasi ni mama ay meron akong nakikitang kaluluwa. Sinabi ni mama kay papa ang nangyari pero ibang naging opinyon ni papa. Ayon kay papa baka raw hindi naman multo ang nakikita ko kundi imaginary friend lang daw. Normal daw yon sa mga bata na kasing edad ko. Yung nagkakaroon ng isang kaibigan na hindi naman totoo. Gawa lang daw ng imagination ko. Pero ayon naman sa lolo at lola ko ay meron daw white lady sa may balon. Hindi raw nila alam kung paanong nagkaroon ng ganun doon pero madalas daw silang nakakakita ng babae na naglalakad malapit sa balon. Lalo na kapag gabi na o kaya ay bandang hapon. Mas pinaniwalaan ni mama ang sinabi ni papa na imaginary friend ko si Maria at hindi isang white lady. Nang umalis na kami kina lolo at lola ay inakala ni mama na mawawala na sa sistema ko ang aking imaginary friend. Ngunit simula raw nang nagpunta kami sa province ni papa ay madalas daw nila akong nakikita na naglalaro na parang meron akong kalaro na hindi nila nakikita. Kung minsan pa nga raw ay may kinakausap ako kahit mag-isa lamang ako, Papa Dudut. May mga pagkakataon din daw na bigla na lamang akong tumatawa. Nang tanungin ako ni mama kung sino ang kalaro ko ay kinilabutan siya nang sabihin ko na si Maria. Nagwo-worry na ako kay Miles. Ang sabi niya sa akin ay nakakalaro niya si Maria. Yung sinabi niya na babaeng nasa balon sa bahay ninyo sa probinsya. Ang nababahalang sabi ni mama kay papa. Ano ka ba? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay wala kang dapat na ipag-alala? Imaginary friend lamang yun ni Miles. May pamangkin din ako na nagkaroon ng imaginary friend. At nung lumaki na siya ay nawala na rin yun. Hindi na nga niya maalala na nagkaroon siya ng imaginary friend. Saka healthy rin yan para sa imagination ni Miles. Turan pa ni Papa. Nag-aalala pa nga raw noon sina mama nang bigla na lamang ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Halos nagdidelirio na raw ako noon, Papa Dudut. Habang nasa biyahe raw kami papunta ng ospital ay paulit-ulit kong binabanggit ang pangalan na Maria. Mabuti na lang daw at gumaling ako makalipas ng ilang araw. Nagkatotoo naman ang sinabi ni Papa dahil nang pumasok na ako sa school at nagkaroon na ako ng mga kaibigan ay hindi ko na nabanggit pa si Maria. Hindi na rin ako nagsasalita ng mag-isa at kinakatuwa yon ni mama at papa. Hanggang sa mag-high school ako ay hindi ko na nababanggit pa ang aking imaginary friend. Natatandaan ko pa noong college ako nang managinip na ako na nasa isang pamilyar na lugar daw ako. May nakita akong balon at bigla na lamang may lumitaw na isang babae sa tabi ng balon. Nakasuot siya ng kulay puting damit na mahaba. Sumasayad sa lupa yung laylayan ng damit niya, kaya puro yun putik. Hindi ko nga lang makita ang mukha niya kasi malabo pero alam kong umiiyak siya dahil naririnig ko ang hagulhol niya. Nilapitan ko ang babae at tinanong ko kung sino siya. Nagpakilala siya sa akin na siya daw si Maria. Hindi ko pinansin ang panaginip ko na yon, Papa Dudut. Madalas naman talaga akong managinip ng walang koneksyon sa buhay ko. Kumbaga'y random na panaginip lang. Ngunit nagtaka na ako nang halos gabi-gabi ko nang napapanaginipan ang babae na yon. Palagi siyang umiiyak malapit sa may balon. Hanggang sa hindi na ako nakatiis na sabihin yon sa pamilya ko habang nagdi-dinner kami sa bahay. Ma? Ano kayang ibig sabihin kapag nananaginip ka ng paulit-ulit kahit na wala naman siyang connect sa buhay mo? Curious kong tanong. Ano bang napapanaginipan mo? Tanong pa ni mama. May isang babae akong nakikita malapit sa isang balon. Umiiyak siya. Ang sabi niya ay Maria ang pangalan niya. Sagot ko.
Nagkatinginan sina mama at papa sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Doon na sinabi ni Papa sa akin na meron akong imaginary friend noong bata pa ako na ang pangalan ay Maria. Medyo kinalabutan ako sa aking mga nalaman. Doon na rin nila ikinuwento sa akin ang lahat ng nangyari noong bata pa ako. Walang naisagot sina mama at papa kung bakit ko napapanaginipan si Maria. Ang hinala ko naman ay baka may memory ako noong bata pa ako na nagbalik. Dahil sa nalaman ko ni imaginary friend ko lang noon si Maria ay hindi ko yon masyadong pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa nahinto na ang panaginip ko kay Maria makalipas lamang ng 1 linggo. Pero simula nang mahinto na akong managinip tungkol kay Maria ay nag-iba ang aking pakiramdam. Yung parang meron akong kasama palagi kahit na mag-isa lamang ako. Madalas din na makaramdam ako ng pagbigat ng dibdib nang hindi ko alam ang kadahilanan. Nakakaramdam ako ng ganon lalo na kapag mag-isa ako sa aking kwarto. May mga pagkakataon din na bigla akong magigising ng madaling araw at madalas ay nasa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw iyon nangyayari. Inisip ko na lamang na baka dahil lamang yon sa stress ako dahil sa pag-aaral. Graduating na kasi ako ng time na yon at talagang subsob ako sa pag-aaral ko dahil ayokong biguin ang parents ko sa hirap nila sa pagtatrabaho para lamang makapagtapos ako. Sa wakas ay nakagraduate na ako. Siyempre kapag ganong event ay hindi mawawala ang picture taking. Digital camera pa ang gamit namin noon. Nang tignan ko ang mga picture sa camera ay okay naman siyang lahat. Pero nang ipaprint ko ang mga picture ay may napansin ako sa isa sa mga solo picture ko. Para kasing may katabi akong babae na nakasuot ng kulay puti na mahabang damit. Malabo nga lang siya kaya hindi ko masigurado kung tao ba siya o dahil lamang sa pagkakaprint ng picture. Kapag kasi tinitignan sa mismong digital camera ay wala naman yung nakaputi na yon, Papa Dudut. Papa, ano kaya itong kulay puti sa picture ko na ito? Kapag sa DJ ka may wala naman siya, tanong ko kay Papa. Dahil lang sa pagkakaprint, ipaprint mo na lang ulit yan. Ang sabi pa ni Papa. Para kasing kung titingnan mo talaga ay para siyang tao. Isang babae, turan ko. Bakit, ano bang iniisip mo? Multo yang nasa picture mo? Naku, nahawa ka na sa mama mo na naniniwala sa mga multo at aswang. Ang natatawang wika pa ni Papa. Hindi naman po, nagtataka lang po ako kung bakit sa dami ng pwedeng maging hugis ay parang sa tao pa. Ang sabi ko. May mga ganyan talaga. Nagkataon lang yan, Miles. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano at sasakit lang ang ulo mo. Makikita mo kapag pinaprint mo ulit yung picture na yan ay wala na yung kulay puti na yan. Payo pa ni Papa. Sinunod ko ang sinabi ni Papa, pinaprint ko ulit ang picture ko na yon. At sa pangalawang pagpiprint ay wala na yung kulay puti sa tabi ko. Kaya naisip ko na dahil lang talaga sa pagkakaprint kaya may lumitaw na ganoon sa tabi ko sa litratong yon. Walang pagdadalawang isip ay itinapon ko yung naunang picture na may parang tao na nakasuot ng puti. At kinagabihan matapos ko yung itapon ay napanaginipan ko ulit si Maria. Naroon ulit siya sa tabi ng balon at umiiyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. At ang sagot niya ay nakalimutan ko na raw siya. Nang magising ako mula sa panaginip ko na yon, ay hindi ako makahinga ng maayos at hindi ko alam kung bakit. Napatakbo tuloy ako palabas ng kwarto at nagtungo ako sa kusina upang uminom ng tubig. Gumaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos. Kinakabahan ako kasi ang akala ko ay kung ano na ang nangyayari sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nagpakita ulit sa panaginip ko si Maria at sinabi niya na kinalimutan ko na siya. Hindi ako sure kung kaya bang gawin yon ng isang imaginary friend
na kung hindi pa ikinuwento sa akin ni na mama at papa ay hindi ko talaga malalaman ang tungkol kay Maria. Hindi ko na ipinaalam kina mama at papa ang nangyari sa akin na yon, Papa Dudut. Alam ko kasi na magwo-worry sila sa akin at ayoko mag-isip pa sila ng isang bagay na sa tingin ko ay hindi na dapat pa binibigyan ng pansin. Ngunit simula noon ay madalas ko nang iniisip si Maria. Pinipilit kong alalahanin kung ano ba ang itsura niya, kung katulad ba siya ng nakikita ko sa aking panaginip. Nag-research pa nga ako tungkol sa imaginary friend ko at ayon sa mga nalaman ko sa internet, madalas ay nawawala sa sistema ng isang bata ang pagkakaroon ng imaginary friend kapag nagkaisip na siya o nagkaroon ng mga kaibigan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit daw dinadalaw ako ni Maria sa panaginip ko? Kung imaginary friend ko lang siya noong bata ako ay bakit parang bumabalik siya ngayong malaki na ako? Nawala rin sa isipan ko si Maria dahil naging abala na ako sa paghahanap ng trabaho. Ayoko kasi na magpahinga ng matagal kahit na kakagraduate ko lamang. Excited na akong magkatrabaho noon at kumita ng pera. Gusto ko nang mabili ang mga gusto ko mula sa sarili kong bulsa. Saka para makatulong na rin kahit papaano sa parents ko gaya ng ginagawa ng iba ko pang kapatid. Kumusta na pala ang pag-a-apply mo, Miles? Tanong ni Papa sa akin habang nagdi-dinner kami. May isang company po ako na ina-applyan. Magpapasa na lang po ako ng requirements bukas. Kaya lang ay medyo malayo dito sa bahay kaya nag-iisip ako na kumuha ng apartment, tugon ko. Kaya mo na bang mag-isa? Naku, malulungkot ang mama mo kasi malalayo ka pala sa amin, ang sabi ni Papa. Baka pwedeng humanap ka ng ibang trabaho na malapit dito sa bahay para uwian ka na, Miles. Nag-aalala ako sa iyo. Babae ka pa naman at ikaw ang nag-iisang anak naming babae. Hindi ko yata kaya na hindi kita nakikita araw-araw. Ang malungkot na sambit ni Mama. Ma, okay kasi ang sahod ko doon kahit na wala akong experience. Sa lahat ng inaplayan ko ay yun ang may pinakamalaking starting salary. Sayang kung pakakawalan ko, paliwanag ko. Saka mas okay din na maging independent si Miles para matuto siya sa buhay. Hindi pwedeng habang buhay na nakasandal siya sa atin. Baka pagdating ng panahon ay siya rin ang mahirapan, ang wika ni Papa. Ang totoo, Papa Dudut, ay malungkot din ako sa pag-alis ko na yon sa bahay. Dahil mamimiss ko ang pamilya ko. Sina kuya kasi ay nag-uuwian sa bahay kahit may trabaho na sila. Ako ang unang bubukod sa amin tapos ay babae pa ako. Pero tama si Papa. Hindi ako matututo sa buhay kung hindi ko yon gagawin. Kaya kahit malungkot at may kaba, akong nararamdaman na itinuloy ko pa rin ang pagpasok ko sa trabaho na yon. Ilang araw bago ako magsimula sa first job ko ay sinamahan ako ni na Mama at Papa na maghanap ng apartment. Para raw masigurado nila na maayos ang titirhan ko at para alam na agad nila kung saan ako nakatira. Madali nila akong mabibisita kung sakali. May nakita naman kami na isang maayos na apartment. Very secured yon at may isang kwarto. May kamahalan ng kada buwan na renta pero kaya naman ang sahod ko. Saka sina Papa muna ang nagbayad ng advance at deposit para hindi na ako mamroblema pa. Wala pa rin kasi akong malaking pera ng time na yon. Alam ko na kaya ko ang mag-isa dahil sinanay kami ni Mama na dapat ay marunong kami sa mga gawaing bahay. Lalo na sa pagluluto. Kaya pagdating sa bagay na yon ay wala naman akong naging problema. Sa unang gabi ko sa apartment ko ay hindi agad ako nakatulog dahil sa namamahay ako. Naiyak pa nga ako kasi nami-miss ko ang family ko. Feeling ko ay nasa ibang bansa ako at ang layo-layo ko sa kanila. Pero normal lang naman siguro ang ganoon kapag first time na malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Pinilit ko na lamang na matulog dahil may pasok pa ako kinabukasan.
Naging maayos naman ang first day ko sa aking trabaho. May mga naging kaibigan ako at mababait ang lahat ng katrabaho ko. Mahirap nung una pero naniniwala ako na magiging madali na ang trabaho ko kapag nasanay at tumagal na ako. Dahil sa first day ko na yon ay hindi pa ako sanay sa trabahong ginawa ko ay pagod na pagod akong umuwi sa aking apartment. Papasok pa lamang ako nang makita ko nang nakaawang ng kaunti ang pinto. Nagtaka ako kasi hindi ako pwedeng magkamali na inilak ko yon at sinarado ng mabuti bago ako umalis. Ang naisip ko ay baka nasa loob sina mama at papa. Baka dinalaw nila ako at hiniram nila sa landlady ang duplicate key. Pero pagpasok ko sa loob ay walang tao doon, Papa Dudut. Kinabahan ako na baka may magnanakaw na nakapasok. Kaya agad kong chinek ang mga gamit ko. Pero wala namang nawawala. Kahit na hindi pa ako nagpapalit ng damit ay pinuntahan ko na ang aming landlady para tanungin. Dahil siya lang ang may susi sa apartment ko ay siya ang naisip ko na pumasok doon habang wala ako. Ate, pumasok ka ba sa apartment ko kanina? Tanong ko sa kanya. Hindi, kakarating ko nga lang din dito. Bakit mo pala naitanong? Ani ng landlady. Pag uwi ko po kasi nakabukas yung pinto kaya naisip ko na baka may pumasok, turan ko. Kahit meron akong duplicate key ng lahat ng kwarto dito ay hindi ako pumapasok ng walang permiso ng nakatira. Sa kagaya ng sabi ko, Miles, kararating ko lang at galing ako sa bahay ng mga magulang ko. Teka, may nawala ba sa mga gamit mo? Turan pa ng landlady ko. Wala naman po, siguro nakalimutan ko lang isarado ng maayos nang umalis ako. Hindi ko lang po siguro napansin, turan ko. Chinek na rin namin ang recorded footage ng CCTV sa may gate pero wala kaming nakitang kahinahinalang tao na pumasok at binuksan ang pinto ng aking apartment. Kaya naisip ko na hindi ko talaga yon na isarado ng maayos nang umalis ako ng umaga. Makalipas nga ang ilang araw ko sa apartment ay nasanay na rin ako sa buhay ko na mag-isa, Papa Dudut. Pati ang trabaho ko ay nagamay ko na kaagad kaya hindi na ako masyadong nahihirapan. Every Saturday ay umuwi ako sa amin at bumabalik ako sa apartment ko ng Sunday night. Yun lang kasi ang araw na wala akong work at ang gusto ko ay ilaan ang araw na yon sa aking pamilya. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil hindi ko na napapanaginipan si Maria. Ang akala ko kasi noon ay mas magiging madalas ang pagpapakita niya sa panaginip ko kasi wala na akong kasama. Ang ginagawa ko na lang ay palagi akong nagdarasal bago ako matulog at merong rosaryo sa aking isang kamay. Ngunit kung hindi naman sa pagtulog ko, nakaka-experience ng kababalaghan ay tuwing umaga naman lalo na kapag papasok na ako sa trabaho. Madalas na mawala ang mga gamit ko kagaya ng suklay, nail cutter at kahit ang pabango ko na nakalagay lamang sa iisang drawer. Pero kapag kailangan ko na ang mga yon ay bigla na lamang nawawala sa nilalagyan ko, Papa Dudut. Tapos kapag nakabalik na ako sa apartment galing sa trabaho ay nakikita ko na ulit ang mga yon sa drawer. Nakapagtataka lang kasi kung kailan gagamitin ko ay saka nawawala pero kapag hindi naman ay nakikita ko kaagad. May natatandaan ako na nakapagsabi sa akin na kapag may gamit ka raw na nawawala bigla kahit na walang nakikialam, ibig sabihin ay merong multo sa bahay o sa lugar na yon. Ganun pa man dahil wala namang nagpapakita sa akin at nagpaparamdam ay hindi ako natakot ng sobra. Isa na yata sa hindi ko makakalimutang araw sa buhay ko ay noong birthday ng katrabaho ko na naging kaibigan ko na rin na si Jelay. Birthday niya kasi noon. Kaya bago ako mag-out sa trabaho ay kinausap na niya ako. Miles, sama ka sa amin sa bahay. Birthday ko today, anyaya pa ni Jelay. Hindi ako umiinom turan ko. Kapag birthday, inuman ka agad? Walang inuman kasi may pasok pa tayo bukas. Kainan lang, naganda ang mama ko. Masarap yun magluto pag mamalaki pa niya.
Sige, sama ako, wala palang inuman eh. Pagpayag ko. After ng work namin ay dumiretso na kami sa bahay ni na Jelay. Maraming handa at karamihan ay mga ulam. Hindi nagsisinungaling si Jelay nang sabihin niya na masarap magluto ang mama niya kasi lahat ng nakahain sa amin ay sobrang sarap, Papa Dudut. Sa sobrang sarap ay naparami ang kain ko at busog na busog talaga ako. Pinagbalot pa nga ako ni Jelay ng ibang handa niya kasi wala na raw kakain noon. Hindi ko alam kung normal ba na kapag sobrang busog ay inaantok, pero ganun ako, Papa Dudut. Inilagay ko lang ang mga dala kong pagkain sa ref at nagpalit na ng damit. Agad akong humiga para matulog na kasi antok na antok ako dahil sa kabusugan. Tapos dagdag na rin siguro ang pagod ko sa maghapon na pagtatrabaho. Mabilis akong nakatulog. Wala akong naisip na may masama palang mangyayari sa akin ng gabing yon, Papa Dudut. Napanaginipan ko ulit si Maria ng gabing yon at kagaya ng mga nauna kong panaginip sa kanya ay nasa tabi pa rin siya ng balon at umiiyak. Nakatingin lamang ako sa kanya at maya-maya ay bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan niya ang isa kong kamay. Sinabi niya sa akin na hindi na siya malulungkot kung sasama ako sa kanya. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta pero hindi na niya sinagot ang tanong ko. Sa parting yon ang panaginip ko ako nagising. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi ko magawang maibukas ang mata ko at pakiramdam ko ay may nakapatong sa aking dibdib. Pinipilit kong gisingin ang sarili ko pero parang hindi ko siya magawa, Papa Dudut. Nang magdasal ako sa utak ko ay saka ako nagising ng tuluyan. At sa pagbukas ng mata ko ay may nakita akong mukha ng babae na malapit sa mukha ko. Nagulat ako at natakot kaya pumikit muli ako. Nang magmulat ako, wala na yung babae. Naramdaman ko ang paglamig ng sobra sa kwarto ko at hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung totoo ba na meron akong nakitang babae o namamalikmata lamang ako. Nawala tuloy ang antok ko ng time na yon at hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog. Kinabukasan sa trabaho ay antok na antok tuloy ako. Kung pwede nga lang na matulog sa table ko ay ginawa ko na. Hoy Miles, ano nangyari sa iyo? Parang isang ihip na lang ng hangin makakatulog ka na. Ang natatawang puna ni Jelay sa akin. Antok na antok pa kasi ako. Sagot ko na sinundan ko ng paghikab. Paanong antok hindi naman tayo nag-inom kagabi, saka ang aga mo kayang umalis sa bahay, ang turan pa ni Jelay. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin kay Jelay ang nangyari sa akin. Sinabi ko na parang binangungot ako at nag-sleep paralysis pa. Natulog ka ba kaagad pagka uwi mo sa apartment mo? Tanong ni Jelay. Oo, antok na antok kasi ako sa kapagod kaya pag uwi ko nakatulog kagad ako. Tugon ko. Kaya naman pala binangungot ka. Alam mo kasi masama raw yung natutulog ng busog. Narinig ko yan sa lola ko. Kapag natulog ka raw kasi ng busog ay babangungutin ka. Ganon na nangyari sa isa kong tito Lasing tapos busog ng natulog. Ayun, di na siya nagising. Mabutit nagising ka pa. Pasalamat ka sa Diyos. Pagkukwento pa ni Jelay. Bigla akong natakot sa mga nalaman ko kay Jelay. Kung totoo man ang sinasabi niya ay para na rin pala akong nasa bingit ng kamatayan sa nangyari sa akin na yon, Papa Dudut. Tinandaan ko ang sinabi ni Jelay at nangako ako sa aking sarili na hindi na ako kailanman matutulog kapag busog ako o kahit kakatapos ko pa lamang na kumain. Hindi ko naisip na baka si Maria yung babaeng nakita ko noong bigla akong nagising nang binangungot ako, Papa Dudut. Kagaya ng sinabi ni na Mama at Papa, imaginary friend ko lamang siya at hindi ko ini-expect na makikita ko siya sa totoong buhay. Para sa akin normal na yang nakikita ko siya sa panaginip ko kasi naging parte siya ng pagkabata ko. Hindi ko binibigyan ng pansin ang madalas kong pananaginip ulit kay Maria kasi ako rin ang talo kapag nagpadala ako sa takot. Baka hindi na ako mabuhay ng normal kapag ganon. Isang araw ay dinalaw ako ni na Mama at Papa, biglaan yon. Pagka-uwi ko mula sa aking work ay nasa apartment ko na sila. Ayon sa kanila ay hiniram nila sa landlady ang duplicate key kaya nakapasok sila.
Napansin ko na namumugto ang mga mata ni Papa at halatang galing siya sa pag-iyak kaya agad akong kinabahan na meron silang sasabihin na hindi magandang balita. Bakit po pala kayo nandito? Bukas naman po ay uuwi ako sa atin kasi Saturday, ang nagtataka kong tanong. Uuwi kasi kami sa lolo mo, Miles. Sa tatay ng papa mo nasa ospital ngayon at malubha ang lagay niya, sagot ni Mama. Ang sabi ni Papa ay alam niya na matanda na si lolo at may sakit pa kaya kahit masakit ay tatanggapin niya kung ano ang mangyayari. Gusto lamang ni Papa na maalagaan si lolo habang ito ay buhay pa. Kaya nag-decide sila ni Mama na umuwi na muna sa probinsya ni Papa. Sasama po ako sa inyo, naluluha kong sabi. May trabaho ka hindi ba? Papayagan ka kaya na umabsent ng matagal? Tanong ni Mama. Pwede naman po na ilang araw lang. Gusto rin po na makita ko si lolo, sambit ko. Makakasabay ka na ba sa amin mamaya sa pag-alis? Tanong pa ni Papa. Hindi pa po bukas po siguro ako makakaalis. Magpapaalam muna ako sa boss namin, tugon ko. Pagkaalis ni na Mama at Papa ay tumawag kaagad ako sa boss ko para magpaalam na hindi ako makakapasok ng ilang araw. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at naiintindihan niya ako kaya pinayagan niya ako. 2 araw ang nirequest ko. Sakto na weekend kinabukasan kaya bali 4 days akong nasa probinsya ng tatay ko para makita at makasama si lolo. Bago ko matulog ng gabing yon ay pinagdasal ko muna si lolo. Hiniling ko sa Diyos na huwag niya munang kukunin si lolo sa amin. Aaminin ko na simula noong unang beses na pumunta ako sa kanila ay hindi na ako nakabalik pa. Nakikita ko lang sina lolo at lola sa tuwing sinusundo sila ni Papa para sa bahay mag-celebrate ng Pasok o kaya ay bagong taon. Hindi ko nakita na tumatanda na pala sila. At masakit man na isipin kapag tumatanda ang isang tao ay nalalapit na rin po ito sa katapusan ng buhay nito. Masyado ako naging kampante na habang buhay silang malakas. Habang natutulog ako ay sanay ako na nakalabas sa kamang isa kong paa. Bata pa lamang ako ay ganoon na akong matulog at nadala ko yon hanggang sa aking paglaki. Nakapikit na ako noon papadudot pero hindi pa ako tulog. Maya-maya ay may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa isa kong paa na nasa labas ng kama. Napaigtad ako sa gulat at tumayo ako ng mabilis para buksan ang ilaw. Pero wala naman ako nakitang ibang tao sa kwarto ko. Takot na takot ako kasi ang unang pumasok sa isipan ko ay may ibang tao na nakapasok doon. Hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut. Kamay ng isang tao ang naramdaman kong humawak sa paa ko. Nanginig pa nga ako habang chinecheck ang bawat sulok ng aking kwarto at ang ilalim ng aking kama. Sa takot ko ay naisipan ko sa gabing yon na bumiyahe pa uwi sa probinsya ni Papa. Hindi ko na kasi kayang matulog pa ng gabing yon sa naranasan ko na yon, Papa Dudut. Kaya nag-impake na ako ng mabilis at tinawagan ko si Mama. Ma, nakaalis na ba kayo ni Papa? Tanong ko kay Mama habang kausap ko siya sa cellphone. Oo, nasa biyahe na kami. Bakit mo pala naitanong? Sambit ni Mama. Sayang, sasabay po sana ako sa inyo. Pero hindi bale, magbabiyahe na lang po ako mag-isa. Pakitext na lang po kung ano ang sasakyan kong biyahe ng bus. Tugon ko sa nanay ko. Okay sige, pag-ingat ka anak ha. Magkita na lang tayo sa bahay ng lolo mo. Wika ni Mama. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at umalis na ako after na i-text ni Mama sa akin ang bus na sasakyan ko. Sinabi niya rin ang palatandaan kung saan ako bababa at susunduin na lamang nila ako doon ni Papa. Habang sakay ako ng bus ay nakatulog ako. Halos magmamadaling araw na rin kasi ng oras na yon at hindi pa ako nakakatulog. Hindi ko inaasahan na kahit nasa bus ako ay mapapanaginipan ko pa rin si Maria. Naroon siya sa tabi ng balon at ang pagkakaiba nga lang ay nasa tabi niya si Lolo. Tinatawag ko si Lolo at sinabi ko na huwag siyang lumapit kay Maria pero ayaw ni Lolo. Ang sabi pa ni Maria ay isasama na niya si Lolo sa kanya. Doon na naputol ang aking panaginip dahil biglang nagpreno ang bus na naging dahilan para magising ako. Nang magising ako ay napakabilis ng kabog ng dibdib ko na para bang nakakaramdam ako
na may hindi magandang mangyayari. Naisip ko na baka isang masamang pangitain yung tungkol sa aking lolo. Kaya tinawagan ko si mama at tinanong ko kung alam ba nila ang lagay ni lolo sa ospital. Hindi ko pa alam, Miles, nasa biyahe pa rin kami pero malapit na kaming bumaba. Bakit? Ang sabi ni mama. Napanaginipan ko po kasi si lolo dito sa bus eh. Nag-aalala ako sa kanya. Ang kinakabahan kong sagot. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo at sasabihin ko kay papa mo na tumawag sa nagbabantay kay lolo mo sa ospital para malaman namin ang lagay niya. Tapos tatawag ulit ako sa iyo. Ang wika pa ni mama. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko pero hindi talaga mawala sa isipan ko ang aking lolo. Saka na ako nakahinga ng maluwag nang tumawag si mama sa akin at sinabi niya na ayos lamang si lolo at natutulog daw. Nang makababa na ako ng bus ay sinundo na ako ni na mama at papa. Inuwi ko lang sa bahay ni na lolo ang dala kong gamit at dumiretso na kami sa ospital. Hindi ko napigilan ang mapaiyak nang makita ko na malaki ang ibinagsak ng katawan ni lolo. Gusto ko sana siyang makausap pero dahil sa natutulog siya ay hinayaan na namin siyang magpahinga. Pinauwi na rin namin ang kapatid ni papa na nagbabantay kay lolo para makapagpahinga at ako na muna ang magbantay kay lolo. Kinabukasan ng umaga ay natuwa si lolo nang makita niya ako. Kahit na nahihirapan siyang magsalita ay pilit niya pa rin akong kinausap habang pinapakain ko siya ng almusal. Napakasaya ko kasi nandito ka, Miles. Pasensya ka na nga lang at naabutan mo ako sa ganitong kalagayan. Naabala ko patuloy ang trabaho mo. Ang turan pa ni lolo. Lolo, wala sa akin yun. Mas importante ka kesa sa trabaho ko. Marami pa akong makikitang ibang trabaho pero ikaw, nag-iisa ka lang. Pigil ko ang aking pagluha na sabi ko. Napansin ko na medyo sumigla si lolo nang ako ang magbantay sa kanya. Kaya nasabi ko sa aking sarili na baka magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanyang pakiramdam at makalabas na siya ng ospital. Bandang hapon ay dumating si papa at ang sabi niya ay siya na muna ang magbabantay kay lolo. Magpahinga raw muna ako at alam niya na pagod ako. Ayoko sanang iwanan si lolo pero pinilit ako ni papa at baka ako naman daw ang magkaroon ng sakit. Pumayag ako sa gusto ni papa pero ang sabi ko bukas ng umaga ay babalik din ako. Umuwi muna ako sa bahay ni na lolo at kumain. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan ako kina mama at lola. Siyempre ang topic namin ay si lolo. Lahat kami ay nalulungkot sa nangyari sa kanya at natatakot din sa pwedeng mangyari. Ramdam ko na si lola ang pinakaapektado sa aming lahat dahil siya ang asawa. Ganun pa man siya ang pinakakalmado sa amin. Pero nakikita ko sa mata niya ang malaking takot, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa kanya na sa tingin ko ay makakalabas na ng ospital si lolo dahil masigla na ito bago ako umalis ng ospital. Makalipas nga ang halos isang oras ay nag-decide ako na matulog na, Papa Dudut. Kailangan ko ring bumawi ng lakas para makapagbantay ako kay lolo kinabukasan. At habang natutulog ako ay muli kong napanaginipan si Maria. Parang kadugtong yon ang panaginip ko noong nasa bus ako kasi kasama ulit ni Maria si lolo. Ang sabi sa akin ni Maria kung ayaw kong sumama ako sa kanya ay si lolo na lamang ang isasama niya. Umiyak na ako noon sa panaginip ko at sinisigawan ko na si Maria na huwag niyang isasama si lolo pero ang sabi ni lolo sa akin ay hayaan ko na lamang siya. Wala na raw kaming magagawa hanggang sa tumalikod na silang dalawa sa akin at naglakad palayo. Hinabol ko sila dahil gusto kong bawiin si lolo kay Maria pero nakapagtataka na naglalakad lamang sila at tumatakbo ako ay hindi ko sila magawang maabutan. Hanggang sa nawala na sila sa panaginip ko. Kinabukasan ng umaga pagkagising ko ay ang panaginip kong yon ang agad kong natandaan. Kinakabahan ako kaya bumangon kaagad ako para puntahan si lolo sa ospital. Pagpunta ko sa kusina para kumain ng almusal ay naabutan ko sina mama at lolo na namumugto ang mga mata. Anong nangyari? Bakit ganyan ang mga mata ninyo? Ang kinakabahan kong tanong sa kanilang dalawa. Miles, ang lolo mo. Wala na siya.
Napaiyak si mama nang sabihin niya yon sa akin. Nanlamig at napatulala ako sa aking narinig, Papa Dudut. Ang sabi ni mama kagabi ay pumanaw si lolo. Namatay ito habang natutulog at hindi na nagising pa. Gulong-gulo ang utak ko ng time na yon at hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang aking lolo, Papa Dudut. Hindi pa nga ako nakaiyak kasi ang iniisip ko ay nananaginip pa rin ako. Pero nang dinala na sa bahay si lolo na nasa kabaong ay doon na nag-sink in sa akin ang lahat ng totoo. Wala na talaga siya. Doon lang ako umiyak at na-realize ko na hindi yon isang simpleng panaginip kundi yon ang katotohanan. Isang gabi pumunta ako sa banyo sa likod ng bahay. Paglabas ay nakita ko yung balon. Yon ang lugar kung saan ay palagi kong nakikita si Maria sa panaginip ko. Umiyak akong lumapit sa balon at kahit na hindi ako sigurado kung totoo ba si Maria ay kinausap ko pa rin siya. Sinabi ko sa kanya na kung totoong kasama na niya si lolo ay huwag niya itong pababayaan at hayaan niya na magtungo si lolo sa piling ng Diyos. Matapos mailibing si lolo ay saka ko lang sinabi kay mama ang tungkol sa panaginip ko na isinama ni Maria si lolo. Ang sabi ni mama ay meron siyang hinala na hindi lang simpleng imaginary friend ko lamang si Maria kundi isa itong kaluluwa. Ngunit huwag ko na lang daw sabihin kay papa at lolang tungkol sa panaginip ko na yon at baka makadagdag pa yon sa dinadala ng mga ito. Napansin ko na simula nang mawala si lolo ay never ko nang napanaginipan si Maria. Kahit ang maramdaman siya ay wala na rin. Gusto kong isipin na isinakripisyo ni lolo ang sarili niya para hindi ako kunin ni Maria. Dahil natatandaan ko na ilang beses akong nanaginip at sinasabi ni Maria na gusto niyang sumama ako sa kanya. Kung tama ang aking hinala ay nagpapasalamat ako sa aking lolo dahil kahit sa kahuli-hulihan niyang hininga ay nagawa niya pa rin akong iligtas. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Papa Dudut. Gusto ko ring sabihin sa mga listeners na huwag silang mag-alinlangan na ipakita sa mahal nila sa buhay ang pagmamahal nila para dito dahil napakaikli lamang ng buhay ng tao. Mahirap magkaroon ng pagsisisi na kung kailan nawala na ang isang tao ay saka mo lamang maiisip na sana'y ipinakita mo na sa taong yon na mahal mo siya noong ito ay buhay pa. Lubos na nagmamahal, Miles. Sadyang may mga bata na malawak ang imahinasyon. Curious sila sa mga bagay na nakikita nila sa kanilang kapaligiran. Ngunit dahil sa kanilang kainosentihan sa mga bagay ay wala pa silang kakayahan na malaman kung ano ang totoo sa hindi sa mga nakikita nila. Kaya tayo bilang nakakatanda ay mas nakakaalam sa makakabuti kaya gabayan natin sila. Ipaunawa natin sa mga bata sa maganda at tamang paraan ang mga bagay na nais nilang malaman. Huwag din nating ipagsawalang bahala ang mga napapansin nating kakaiba sa kanila dahil ang ating mundo ay puno ng kababalaghan at bagay na kahit tayong may isip ay hindi mauunawaan. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maproteksyonan ang mga bata dahil wala silang kakayahan na gawin yon para sa kanilang sarili. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na hanapin ang Papa Dudut Vlogs at ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.